Ano kaya ang tamang diskarte sa pagyaman? Working hard or working smart? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. In this episode, I want to make this special. So, you know what? Lahat tayo gusto nating yumaman. We want to achieve financial success. Pero may combination yan eh. You don't only need to work hard, but you also need to work smart. Alam po naman natin yan eh. Kung working hard lang, dapat kargador, pintor, nagpapadyak. They work really hard. Sobrang hirap na kanilang ginagawa. Pero yun nga, it's not enough. It's a combination of two. So, right now, pag-usapan po natin and I want you to also get engaged and then type sa comment section kung ano yung mga realization nyo. So, number one, kailangan po natin baguhin ang ating mindset. Ang true starting point ng pagyaman ay nag-uumpisa kung paano ka talaga mag-isip. How do you think about money, opportunities? Diba? Yun ang pundasyon para tayong magtagumpay. Alam mo, ito lang If you believe you can, you are right. If you believe you cannot, you are also right. Kung ikaw naniniwala na napakahirap talaga yumaman, mahirap talaga. Pero pag ikaw ay naniniwala na ang pagyaman ay napag-aaralan, pwede pong mangyari yan. So, ang pinakaunang kontrabida sa ating buhay ay walang iba, kundi ang ating sarili. Your way of thinking will dictate your way of living. Wrong way of thinking, wrong way of living. Poor way of thinking, poor way of living. So, it's very important for you to check your mindset. Yung mindset mo ba, ito yung tinitingnan po natin, is this based on abundance or scarcity? When you say abundance, people have an abundance mindset, believe that opportunities and resources are plentiful. Hindi na uubos siya. So, ang yan, parang iniisip nila, ay, pwede akong yumaman. Yan ang abundance. Yung scarcity naman, mahirap ako yumaman. Ang feeling nila, parang napag-iiwanan sila. Ay, ang mahal-mahal niyan. Ang sinasabi naman ng mindset ng isang abundance, ay, hindi ko afford yan ngayon, pero pag iipunan ko, darating ang panahon, maa-afford ko yan. Nagigets nyo? So, it's two different perspective. My question that I would like to ask you right now, kung i-gauge natin yung mindset mo, abundance versus scarcity, nasa ang side ka? And I want you to be honest. Type na lang sa comment section. So, once you have already that mindset in place, sinasabi mo, I have to renew my mind na from scarcity to abundance. The next step na kailangan po natin gawin, samahan na po natin ng hard work. Again, uulitin ko, dapat mauna ang tamang pananaw. Bakit? Kahit na hardworking ang isang tao, pero kung ang mindset ng tao ay negative, walang patutunguhan. Pero isang tao na naman may positive mindset, di ba? Abundance mindset. Tapos, linaki pa ng hard work, panalong-panalo yan. Alam mo, yung working hard, matagal na sinasabi ng ating mga ninuno, sipag at tiyaga, magdadala sa ginhawa. Of course. So, you need to put time, effort, discipline para ma-achieve yung goals mo, di ba? Hard work really pays off So, pag tama ang mindset mo, tama rin yung ika nga hard work mo, pananong-panalo yan. So, how can we combine this? Kailangan po mag-improve. How can we improve? Learn before you earn. O kailangan, matuto po tayo. Kasi mahirap gawin ang isang bagay kapag di mo alam. Agree? Pero pag natuto ka, madali na. Mahirap magnegosyo pag di mo alam. Pero pag natuto ka, madali na. So the key is learning and improving your skills. Anong skills na kailangan mong matutunan para madagdagan ang iyong karunungan at kaalaman? And then once na meron na, samahan na po natin ng hard work. Consistent action. Consistency is the key, kapatid. Katulad ko, kahit na wala na akong boses, consistent pa rin sa paggagawa ng content. Kasi hindi tayo pwedeng tatamad-tamad. At syempre naman, habang ginagawa mo, hindi naman lahat magaganda resulta. 'Di ba? May mga challenges. Sa sales, may challenges. Sa pagnenegosyo, may challenges. Sa trabaho, may challenges. So the question is, once you face challenges, are you going to push through? 'Di ba? Magsisipag ka ba? Are you going to be persistent? Alam mo, ito lang, ulitin ko hard work is not enough for you to become rich. Maraming tao po, they work long hours, pero ngayon, wala pa rin nangyayari. Kasi kung hard work lang po ang basihan po natin, there are only 24 hours a day. Pag 24 hours ka nagtatrabaho, alam mo, equivalent yan, burnout. Let's go to number 3. Number 3 na kailangan po natin gawin in order for us to really become rich. Change of mindset, number 1. Number 2, work hard. Number 3, we need to learn how to work smart. Ang ibig sabihin ng working smart, it's all about efficiency. It's all about the word called leveraging. O, kailangan maging efficient para kang makina na talagang dire-diretso. So, ito lang ito yung mga kailangan natin i-leverage kung gusto mo talaga yumaman. Number 1, you got to leverage your skills.
yung karunungan mo. Yung karunungan mo, tapos gamitin mo siya para ikaw ay kumita ng pera. Once you already start making money, you got to leverage your money. So, ano gagawin po natin? You use money to work for money. Hindi po pwedeng tao lang po nagtatrabaho para sa pera. Bakit? Pag napagod ang tao, mapapagod ang pagdaloy ng pera. Pero pag ang pera, nagtatrabaho para sa pera, it's money earning money. Ang pera hindi napapagod. Ang pera hindi nagbabakasyon. Ang pera hindi nagkakasakit. So, you use money to invest money to earn more money. At pag may pera ka na, you got to leverage again money to buy back time. Kailangan, pag meron ka ng pera, ang goal mo sa pera ay bumili na mas maraming oras. How can you leverage money with time? By hiring other people. Kumuha ka ng ibang tao. Dati ako lang mag-isa. I leverage my skills. Nag-start ako sa pagbebenta. Nung kumita na po ako, anong ginawa ko sa pera ko? Ninegosyo ko po siya. Nagtayo ako ng negosyo. Nung meron na akong negosyo, kumikita na ako. Anong ginawa ko? Nag-i-invest po ako sa mga lupa para kumita. Tapos, after that, nung kumikita na po ako sa negosyo at sa lupa, anong ginawa ko? Nag-hire na ako ng ibang tao to work under me so that I will have more free time. So, ang tawag po natin dyan, ladies and gentlemen, is working smart. Diba? Instead of focusing on doing everything yourself, you focus on tasks, yung mga dapat mong pwedeng gawin that can generate you more income. For example, negosyante ka na. Ang dapat ang focus mo pagpapalago ng negosyo, hindi magpatakbo ng negosyo. Yung day-to-day operations, pwede mo nang iiwan sa tao, pero yung pagbibuild ng future, yung pagpapalago, dapat ikaw nag-iisip niyan. So, grabe tong session natin na ito. You don't only work hard, you also work smart. Working smart allows you to go beyond your limitations of time. So, by leveraging again your skill, your money, and your resources. And once you have the resources, you learn how to buy back your time. Para pagdating ng panahon, kahit ikaw ay nagbabakasyon, kung may pumapasok pa rin pera kasi naayos mo na yung sistema. So again, uulitin ko po let's recap. Number 1, change your mindset. Number 2, you start working hard. Yun ang pundasyon. Acquire new skills, network, develop discipline, and then after that, you work smart by finding on how you can really leverage. By leveraging your time, your money, your skills, alam mo yung mga friendship, you can unlock opportunities na pwede talagang magpayaman po sa inyo. Ikaw, tanungin ko, sa palagay mo, maganda ba tong idea na pinag-uusapan natin? Una, change mo muna yung mindset mo. Pangalawa, work hard. Pangatlo, work smart. So, if you're ready to work smart, work hard, and to leverage, pero hindi ka pa talaga confident, hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa. So, if you need more guidance on how you can really work hard and work smart, all you need to do is just subscribe to this channel. Subscribe to this channel. Marami ka pa kayong matutunan kung paano nyo ma-improve ang inyong sarili. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.